So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babangpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga pintanil ng mga vlogger makababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka ayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Summer Session. Sa katagalan makabayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sinong nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Well, siya nga pala mga kabayan, meron kasi nagtanong po sa atin, isa po sa ating viewer doon po sa ating last vlog, and I think siya po ay bago po dito sa ating channel mga kabayan. Nagtanong kasi siya tungkol dito po sa top 5 commenters. Ang ibig sabihin niya makaabayan, doon po sa mga bago at hindi pa nila alam yung top 5 commenters, yung po mga viewers, mga account na marami pong binitawan na comment dyan sa comment sections. Diba iba umaabot po ng 100 plus makaabayan, 100, 50 and above, as in marami talaga ang mga comment. So kaya nga sila po pinahalagan po na Sir Ivan, ina-acknowledge natin kasi hindi po ganun ka-easy na mag-comment tayo ng marami dyan sa baba makahabayan. Totoo yan, hindi po ganun po ka-easy ang talagang grabe po ang effort niya makahabayan. So ang ginawa ko, gumawa po ako na na may nakita kasi ako na isang applications na pwede pong makita niya ang top 5 na may marami pong comments. So yan pong ginawa po ni Sir Ivan. Saka dapat na po natin pong pahalaga natin yung mga maraming comments. Of course, nagkasamas also doon po sa mga account na lagi pong nagko-comment, siyempre. Okay, so patuloy tayo. Ang nakapasok po sa ating top 5 commenters, nandyan po si Ma'am Shane Sibal, Mersang 47, lahat ng mga comments. Nandyan po si Condrado Amugawen, Mersang 38 ang mga comments. Pipito Macaranas, Mersang 34, lahat ng mga comments. Inge Mentiza, Mersang 33 na mga comments. And Lori Mamawag, Mersang 32, lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin po nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. E sa magkakabahan ko, syempre i-acknowledge rin po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Mama Recres, nandyan po si Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Fiz Calante, and Biabi Bar. I-greet natin mga kabayan, nandyan po ang name na user. Siya po isang OFW na nandyan sa Maka, KSA. So pasensya po sa ating mga viewer na ang kanilang YouTube handle na hindi po nila binago mga kabayan. So ang makikita po yan ni Sir Ivan kapag hindi nyo po in-update ang inyong YouTube handle at lagi yung sinasabi po dito sa ating mga vlogs like mga how many days ago at saka mga intervals mga kabayan. Diba sinabi ko na kapag meron pong account na hindi po in-update yung YouTube handle, ang makita po yan ni Sir Ivan is only user na name. Okay? So anyways, shoutout po natin. Nandyan po si Erlinda Tamora. Shoutout daw sa kanyang kaibigan na si Evelyn Kitakami. Nandyan sa Japan. Hi to Ma'am Len Gonzalez, Amy Mapalad. Nandyan po si Simplicio Felix Gigato. Hi to Victoria Filipi from Japan. Nandiyan po si Nonay Floren Hills, Collie Umas from Singapore, Romana Manuel, Monflower, Amy Sarino, Maydan from Australia. Nandiyan po si Mama Recres Hernandez, Lilian Dalyabi from LA, California, and hi to Yolanda Low. Okay, so
Kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How's your Friday morning? Of course, bukas wala pong klase. Wala pong eskwela mga kabayan kasi nga Saturday. So napakabilis po ng ating panahon, no? Nung kailan lang, parang Friday, ilang days lang. Dito kasi sa Saudi makakabayan, kasi nga kami dito ay super busy talaga. Makakalimutan po namin dito yung araw. Totoo lang, kanina nga pagtingin ko sa cellphone ko, Thursday na pala, tapos bukas Friday na. So anyways, I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Okay? So, anyways mga kabayan ko, di ba kahapon na pag-usapan natin yung plano po ng nausog or nautog na rally, kapunta sila doon o saka lulusob na sila doon sa Tacloban makahabayan. So nalaman rin po natin na siniraan dito si F. Elisa kasi nga sabi ng makahabayan, wala daw ticket, walang flight. Kaya nga ito pong si KPL at saka meron pong nakita makahabayan, I think si Trupang Bisaya yata yon, na land transportation sa makahabayan, nagland base sila. Kasi daw walang flight. Kasi alam niyo makahabayan, magunggong kasi ito eh. Siniraan nila si F. Elisa kasi binili daw lahat ni F. Elisa yung ticket makabayan. Kaya daw walang flight. At yan na po yung napagalaman natin na meron naman talagang flight makabayan. Honestly, meron pong flight. Kaya lang sinisiraan nila kaagad yung Tacloban City. Diba nalaman rin po natin na mayroon pong inayos doon sa mismong airport ng Tacloban makabayan kasi nga napalabas po ng press statement advisory yung CAAP Area 8 na kung saan nag-start sila makabayan, naglabas sila ng advisory, that is April 26. Napakita natin yan kahapon, April 26. So ang ginawa doon, meron silang maintenance na ginawa, nilagyan nila ng spalto yung runway po ng makabayan, runway po ng airport. Pero ang ginawa kagad dito ng mga mapanirang tao, mga vlogger po ni Digong, ginawa daw yan para daw supilin, para daw pipigilan yung nausog rally makahabayan. Tapos alam niyo po, nakita ko doon sa post po ni Pibos Talakira makahabayan na meron pong flight. Just confirm, meron pong flight. Actually, meron pong flight. Kaya lang mahal yung ticket makahabayan. May nakita nga ako na meron pong 16,000, 17,000, 20,000. Ganon po kasi, marami kasi nagpabook makabayan. So I think this is fully booked. Ang iba dyan, mahal na yung iba makabayan. Alam niyo ba kung bakit? Ako po ay taga Leyte. So alam ko po yung month ng Mayo makabayan. Kapag May kasi, summer, yan po ay passenger season yan. And aside from that, bakit passenger season aside pa sa summer? Kapag summer, month of Mayo makabayan, marami pong fiesta dyan sa Leyte. Diba mga taga Leyte, kapag Mayo, hindi naman siguro Leyte lang, at lahat po na buong Pilipinas makabayan, diba? Kapag Mayo, marami talagang festa yan. Lalo na, dyan po sa Leyte makabayan. Kasi kapag Mayo, talagang atbangan, kahit makita mo sa mga every barangay, mayroong festa makabayan, sunod-sunod talaga. In just one day, dyan po sa month of Mayo, dyan sa Leyte, baka siguro mayroon po ng-festa dyan makabayan, mga 12 barangays, mga 20 na barangay, as in marami pong mag-festa po sa month of Mayo. Kaya passenger season, kaya ganun po yung presyuhan po ng ticket po ng airlines makabayan. Pero, ang sinabi kaagad po ng mga nausog rally ng mga vlogger, sabi nila sinopel daw ang kanilang rally makabayan para daw hindi matuloy, kaya wala daw flight. Ganon sila kagunggong, ganon sila kasinungaling makabayan. Pero ibubuking natin yan. Mamaya-maya lang, ibubuking natin yung makabayan. Bakit? Bakit si Ivan? Kasi nga, ito pong si makabayan, ito pong si KPL, merong siyang live kahapon. So nung dumating na siya, galing po sa kanyang trip from Davao to Tacloban makabayan kasi nag-land trip lang ho siya. Nung dumating siya doon sa Tacloban, straight from terminal, pumunta siya kagad doon sa binyo kung saan ang binyo po ng kanilang rally makabayan. Pinuntahan niya. Pero ang sabi niya makabayan, hindi niya daw muna ipapakita. Kasi baka daw makita ito ng mga ayaw po sa kanila, ayaw po sa nausog rally, baka daw pipigilan makabayan, baka daw pipigilan. Pero may na-discover si Sir Ivan, ito po ay galing po mismo
doon po sa ating kaibigan po, naging kaibigan natin kasi nga meron pong kinuntak mga kabayan. Pero kung bago sasabihin sa inyo kung bakit ko yun nakontak, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po ni Kapiel para meron tayong idea mga kabayan. For more details, let's watch this. Hindi pa ako natulog mga kababayan. Pagdating ko kayo ng umaga dito, anong oras ba? Alas 6. Nakarating po ako ng terminal, alas 6. Diretso, sabay naghanap ako ng hotel. Ito ang nakita ko. Hindi masyadong kamahalan, tama-tama lang, kayang-kaya sa bulsa. So, hindi ho tayo mabibigatan, no, mga kababayan. Kahit abutin pa tayo dito ng 1 linggo, kayang-kaya ho natin ito. Dahil po sa mga tulong ninyo, ayan, sa mga suporta ho ninyo. No, maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong. Hindi ko na naman po kayo isa-isahin kasi yung iba ayaw po magpabanggit ng pangalan. Maraming salamat po. Pasensya na po ha kung hindi ko muna babanggitin ngayon yung lugar. Kasi ang plano ko kanina, doon sana ako mag-live. Sa pag-isip-isip ko, pag dito ako nag-live, kung magla-live ako doon sa lokasyon, malalaman ho nila mga kababayan kung saan po natin gaganapin ang prayer rally. Tama? So, sabi ko mali itong gagawin ko. Parang ginugurgur ko yung sariling event natin. Parang ipinagkanulo ko yung sariling event natin. So, minabuti ko po mga kababayan, hindi ako nag-live doon. Sabi ko, uuwi na lang ako, dito na lang ako mag-live nga dito para ibalita sa inyo. Katulad nga ng sinabi sa akin o hiniling sa akin ni Brothers Traveler, mga kababayan, ang sabi niya sa akin, kuhanan ko daw ng video. Kasi, ayon po sa pagkakasabi niya sa akin, di umano, kinordon daw. Pinuntahan ko yung lugar, wala namang kordon. Napakalawak, napakalinis, napakaganda, mga kababayan. Hindi ko muna sasabihin kung saan ito. Ang nakakaalam po nito, yung mga organizer, ayan, maaring alam din siguro ito ni Tatay Digong. Pero, sorry, sa ngayon hindi ko muna sasabihin. Basta yung yes, tuloy na tuloy po. Basta ang sabi po sa akin, sabi, ayan, kinordon daw. Walang kordon po yung lugar. Ayos. Marami doon kanina mga estudyante may nakita ako. Maraming estudyante ron, maaliwalas. Ang ganda ho na lugar. Safety. Yan. Kapitolyo imo kuha PL. Yes, kinuhanan ko lang siya kasi nadaanan ko po. No? Yun na nga. Minabuti ko po na hindi ako nag-live doon. At minabuti ko rin po mga kababayan na hindi ko po kuha ng video para i-send kay Brothers Traveler. Brothers Traveler, tol, pasensya na. Napag-isip-isip ko, hindi natin pwede ilantad ngayon yung lokasyon kung saan tayo gagawa ng prayer rally. Alam niyo naman po ang mga yan. Pag nalaman nila, okay, dyan pala kayo. Kukordon na nila yan. Ikukordon na ho nila yan. So, palpak na naman. Sino mahihirapan? Tayo. Sasakit na naman ang dibdib natin. Makakapagmura na naman tayo ng 1 sakot kalahati dahil sa galit. Minabuti ko po na hindi ko kuwanan ng video para ibigay sa iyo, tol, Brothers Traveler. Pasensya na talaga, Pero, ang magandang balita ho nito mga kababayan, walang panggigipit. Hindi ko lang alam, Kasi kung mayroong panggigipit, edi sana, kinordon na yon. Palibhasa nga, hindi nila alam kung saan tayo gagawa ng rally sa 25, mga kababayan. 25, yan, bukas, o sa 25, di alam kung kailan. Doon pa lang sa petsa, medyo binago-bago ho natin. Nililito ho natin sila. Inaaning ho natin sila, mga kababayan. Inaaning daw mga kabayan. Binago-bago daw yung date mga kabayan para daw malilito daw yung mga ayaw sa kanang rally. Nililito nila yung ayaw sa kanang rally. Actually, alam na ho yan, taga-Tacloban mga kabayan. Diba? Tapos sabi, diba, sa kanyang first po na bungan mga kabayan, naghanap siya
ng hotel, nakita niya kahit daw magstay siya ng 1 week, walang problema kasi nga affordable daw mga kababayan. Meron daw mga sponsor may sponsor 'di ba? Sabi ko sa inyo, hindi po sila pupunta diyan yung mga vlogger po ni Digong mga kababayan kasi sponsored ho sila. Nagpupunta sila kahit ka isang lugar doon po sa kung saan po yung magkaroon dito ng nausog rally, pupunta sila kasi meron po silang budget dyan mga kababayan. Talagang meron silang sponsored. Aside pa po doon sa mga viewer na nagbibigay sa kanila, pati po yung grupo ng organizers po ng TAPS, magbibigay ho yan ng budget po dyan sa mga vlogger nila mga kababayan. Diba? Gusto mo na siyang sabi diba meron sponsor, ay na mapabanggit. Diba? Sa totoo po mga sinasabi dito na yung mga vlogger po ni Digong, mga bayaran ho yan. Hindi na pupunta dyan, hindi po napupunta doon sa kanilang mga rally kapag wala pong budget niya mga kababayan, nagpupunta sila dyan kaya sila po ay sponsored. Okay? So sabi nila, kinordon daw yung venue ng kanilang padarausan po ng rally mga kababayan. Kinordon daw, pero at least binawi niya. Sabi niya, nung nakita niya daw, walang kordon doon. Alam niyo po, yung taga-Tacloban, mababait ho yan. Hindi po mga tarantado yung mga taga-Tacloban. Pero huwag nyo lang pong galitin. Huwag kayong gagawa dyan ng mga kabalastugan. Huwag kayong magugulo dyan. Kasi kapag magugulo dyan, magalit po yung mga waray. Delikado po magalit po yung mga waray. Pero mababait sila mga kababayan doon po sa mga matitinong tao. Wala pong nangyaring kordon doon po sa kanilang venue kung saan po ididaraos ang kanilang rally mga kababayan. Okay? Ipapakita ko sa inyo kasi di ba ayun yung sabihin mga kababayan kung saan po ang venue ng kanilang rally. Nalaman ko yan. Saan, Sir Ivan? Doon po sa RTR Plaza sa Tacloban. Bagay yan nalaman. Kasi nga makabahan ko, kahapon, nung nakita ko po yung vlog niya, siyempre, recess kagad si Sir Ivan, gusto nating hubaran po ang kanilang sinasabi dito. Kasi parang tinatarantado niya lang kanyang mga beer makabayan. Tinatarantado yan talaga Actually, alam na ho yan ng taga-Tacloban kung saan po magdao sila ng rally. Alam na ho yan. Una, tinanong ko po aking asawa makabayan. So, ang auntie po ng aking asawa, kapitan ho siya, isa po sa barangay diyan po sa Tacloban. Ngayon, tinanong ko po si auntie. Sabi ko na paano ba natin matanong po yung taga City Hall? Yung City Hall po, baka may alam sila na meron pong mangyaring rally diyan. Alam ho nila. So, binigyan po ako ng contact po dun sa Facebook. Isa po sa kakakilala ni auntie po ng asawa makabayan. Ngayon, nangkunta ko po mismo directly sa City Hall. Siyempre, I think swerte ho natin makabayan. Bakit? You will not believe na yung nakausap ko ay viewer rin po pala natin makabayan. Viewer po natin. Totoo, hindi to biro makabayan. Viewer rin pala na Sir Ivan. Sabi niya, siguro sinabihan po ng auntie ng asawa na merong tatawag sa'yo yung vlogger po ng ganito po na channel, Gel Review TV. So siguro naalala niya makabayan. Kaya nung tumawag ko, talagang ang ingay namin nagchika-chika kami. Narinig niya daw sa personal niyo ang business boss ni si Ivan. Okay bang boses si Ivan sa personal? Ay, nga bala, shoutout po kay Miss Joy. Kasama niya si Sir Patrick at saka si Ma'am Teresa. Kasama doon sa City Hall makabayan. Pero siyempre, ayaw ko lang pong ibigay po ang kanilang family name. Pero alam niyo po makabayan, siyempre yung mga taga-Tacloban, mga waray ho sila. Pero nakantindi sila ng Bisaya. Kami po mga Bisaya, si Sir Ivan, ako pure Cebuano ako Kasi taga Palumpon ako. Ang Palumpon, malapit yan sa Cebu City. At saka doon po sa Bugo. So talagang pure Cebuano si Sir Ivan. Pero mahirapan ho akong makaintindi po ng waray makabayan. Totoo lang, mahirapan ba ako magkatindi ng waray? Kaya kapag pumunta ko dyan sa Tacloban, magtagalog po si Sir Ivan. Walang problema sa akin, magbisayaw ako. Pero yung sasagot sa akin makabayan, magtagalog, yung mga taga-Tacloban. Kasi sabihan ko sila, hindi kasi ako makantindi ng waray So sila po yung mag-adjust, magtagalog po yung mga Tacloban kapag hindi po makaintindi yung kanilang kausap makabayan. So doon po, nagtagalog sila, ako Bisaya po. So doon po siya nga pala, shoutout po na again ni Ma'am Joy, ni Sir Patrick at saka ni Ma'am Teresa. Tinanong ko sila makabayan. Sabi ko, Ma'am, may alam ba kayo na meron pong mag-rally dyan sa Tacloban? Yung maisog rally? Alam na alam kagad na makabayan. Yes, alam na wala. Kasi nga sabi sa kanila, week ago pa lang, kumontak na pala yung TAPS na organizer ng nausog rally.
doon sa kanila mismo. So tinanong ko po, binigyan mo sila ng permit. So sabi ng mga kababayan, si Mayor napakabait ho yan. Mayor po ng Tacloban mga kababayan, Romualdez, napakabait ho yan. So walang problema po kay Mayor. So siyempre, pinayagan sila mga kababayan kasi nga karapatan naman nila na anong gustong gawin lang, mag-ingay, basta hindi lang daw magagawa po ng kaguluhan. So yan po, yun po mismo sinabi po ng kausap nandyan po sa City Hall na basta hindi lang po sila manggugulo mga kababayan, walang problema ho yan. Kasi kapag gagawa dito ng mga kabulustugan po, yung mga vlogger, yung mga kanilang mga alipores po na pupuntahan doon, kasi nga lang yung mga kababayan, di ba nagrereklamo sila bakit daw mahal, bakit daw walang ticket, parang sinopress daw ang kanilang gagawing rally dyan sa Tacloban City. Bakit sila sa Tacloban pa sila mag-rally mga kababayan? 'Di ba? Bakit hindi lang po gawin doon sa Tasa kung nasaan ang kanilang lugar, sa Davao, doon po sa Maynila, kung saan sila po nakadestino? Bakit sa Tacloban pa? 'Di ba? Tas ngayon nagreklamo sila, mahal daw ang ticket mga kababayan. Mukha daw planong hinarangan daw yung rally diyan sa Tacloban City. Nalaman kagad si Ivan sa RTR po mga kababayan, 'di ba? 'Di ba mga kababayan ko, ang RTR, malapit ho 'yan sa mga taga-Tacloban. 'Di ba malapit ho 'yan dyan sa, if not mistaken, sa Gaisano Central Mall. Then sa harap po mga kababayan sa RTR, ipakita ko lang po yung video mga kababayan. Ipakita ko lang video kasi nga pinabidyohan ko to sa aking kaibigan doon sa Tacloban City. So yan po ang RTR Plaza. Di ba maganda talaga dyan mga kababayan? Maganda talaga dyan as in parang maliwalas, maraming magtatambayan dyan ng mga estudyante. Kasi nga doon po sa harapan mga kababayan, sa may entrance, di ba dyan po yung UP Tacloban mga kababayan? Sa mga Tacloban, di ba? Baka makalimutan ko lang eh. I think baka parang nandyan po sa unahan lang yung UP Tacloban, if not mistaken. Then dito po sa may right side na area mga kababayan, doon po yung papunta po sa Gaisano Central Mall. Then mga siguro 2 blocks away from the RTR Plaza, nandyan po yung Tacloban City Hall mga kababayan. Correct ba sa Ivan? Parang yan po ang naalala ko eh. Hindi kasi ako masyado napupunta dyan sa may RTR mga kababayan, pero lagi ko yung maladaanan. So sakto ba? So dyan po na gaganapin ang kanilang rally mga kababayan. Nalaman kagad si Ivan eh. Siyempre, daming spicy si Ivan eh. Pag akala nila, hindi natin malalaman ha, di ba? So, siyempre, ganun tayo, i-resisyon natin kagad. Kasi nga, ginagago nila ang kanilang mga viewer. Ayaw nilang sabihin na makahabayan, baga daw harangan ng mga ayaw sa kanila, yung mga anti-Duterte, ayaw sa kanilang makahabayan, harangan ang kanilang rally. Hindi po yan gagawin po ng mga taga-Tacloban. Mabait po yung mga taga-Tacloban. Kung nakita nila na karapatan ninyo na mag-ingay dyan, ilabas ninyo ang inyong mga saloobin, ay yung gusto pong marinig po ng gobyerno natin, walang problema, nirespeto yan ng mga taga-Tacloban. As long as hindi kayo gagawa po ng kabulustugan dyan sa Tacloban. Okay? So, inis makahabahan ko, dyan kasi ang nakatawa, kasi nga like for example, dito po sa post po ni Peebles, na sabi nila na sa Dumaguete daw, sabi ni Peebles, sa Dumaguete daw, ang sinalat doon, renovation ng park, kaya hindi pwede daw mag-rally. Sa Tacloban naman, ginagawa yung runway ng airport. Sinisiraan mga makahabayan, na wala pa ang kanilang plano na mag-rally sila sa Tacloban. Nagpalabas na po ng press statement po yung taga-Kaap na maayusin po yung runway doon sa Tacloban sa kanilang airport mga kababayan. Diba? Ganun sila kasinungaling. At isa pa dito, sabi pa dito mga kababayan, sabi na 20,000 daw, one way pa lang papunta na Tacloban. May bumili ng maraming tickets. At yung ilan na natira na ticket, ayan ang presyo 20,000. Tinalo pa Thailand. Ang lupit, gagawin talaga lahat, maharang lang ang maisog rally. Tika lang, bakit naman harangin yung maisog rally, yung nausog rally yan sa Tacloban? Bakit ba? Bakit naman harangin yan? Wala namang takot sa inyong rally. Wala pong takot sa inyong rally kasi wala naman kasi yung kwenta. Ang rally po na nausog rally, walang kwenta ho yan. Bakit naman po matatakot po yung gobyerno? Bakit naman po matatakot po si FL o si PBBM? Kasi nga alam ho natin kung sino po ang kanilang pinaparinggan ng mga kababayan. Diba si Felisa sa si PBBM? Wala namang kwenta ang rally nila na nausog rally. Bakit naman yan haharangin? Diba? As long as hindi lang ho sila gagawa po ng kabulustugan, hayaan ho sila ng gobyerno natin mga kababayan. Okay? So anyways, booking. Diba? So, na-booking natin mga kababayan sa RTR Plaza. So, anyways mga kababayan ko, forward daw tayo. Kasi nga, ipapakita ko rin po sa inyo yung update tungkol po kay Hitad. Kasi nga, naglabas na po ng dokumento si Mami Alicia, si Mima Alicia nga pala, tungkol doon sa test result po ng HIV mga kababayan.
Doon ko lang nalaman na ito palang si Hitan mga kabayan ay positive siya sa HIV. And also, positive rin po siya sa ipinagbabawal na gamot mga kabayan, itong si Hitad. Diba? Just sa HIV pa lang ho, diba? Isipin ho natin, HIV positive ka. Ay, ibig sabihin, marami kang kinain po ng mga hotdog. Itong si Hitan mga kabayan, so talagang, siguro, kung dito lang po pagbasehan natin, sa ebidensya po inilabas po ni Mima mga kabayan, masasabi natin na totoo po yung mga sabi-sabi na ito pong si Hitad na positive daw sa HIV at marami daw ginanon mga kabayan. Ang dami nung kinain siguro na na hotdog nito. Hey, grabe no itong si Hitad. Kasi nga mga kabayan ko, ang ganyan kasi ng mga disease, makukuha kasi yan kapag iba-iba na yung partner mo. Yung marami na talaga na partner mo na tinikman mo, syempre hindi ka malayo, mataptan ka talaga ng ganun po na sakit mga kabayan. At itong si Hitad, confirm base po sa sinabi po ni Mima na ito po yung nagka-positive po sa HIV dahil marami siyang kinain po na hotdog mga kabayan. At lagi tingnan nyo itong si Ted rin po, lagi siyang nang-aakusa kay PBBM na gumagamit daw ng white substance mga kabayan, ng pulburon. Pero yung tao po na lagi pong maingay, mahilig po mga akusa, siya pala dito yung merong pong itinago na baho mga kabayan. Kasi nga napag-alaman natin dito si Hitad, positive po dito sa ipinagbawal na gamot. At para po maintindihan natin, si Mima lang po ang mag-explain mga kabayan. For more details, let's watch this. Pakita ko sa inyo guys yung HIV test result niya at yung trabaho niya before na nagpo-pokers itong si Maharlika. Okay. Ito guys. Ito yung nagpapatunay na talagang makulay guys ang life ni Maharlika. Paano ko nasabi? Positibo eh. Positive ang lola nyo. Positive si Hitad. Tinalo mo pa ako. Diyos ko po. Grabe, ilan na yung body count mo? Hindi, matanong lang, ilan yung body count mo? And matanong lang din kung totoo ba to, yung sinend sa akin na document na ikaw ay positibo dito sa HIV. May tulo ka. Hindi ka ba nahiya nun? Ang tanda mo na dito, oh. Siguro, I think 39 or 40 years old ka dito. Kasi taong 2009 to. Hindi ka ba nahiya na at the age of 30, nag-positive ka pa dito? 30 plus to 40, nag-positive ka pa dito? Ang kulay naman ng mo. Kasi guys, sa totoo lang, according sa mga nababasa ko and according na din dito sa mga taong syempre mga nagsasalita para maging open-minded, 'di ba, yung bawat lugar, bawat bayan, yung mga nagle-lesson, yung pagiging active sa paglabing-labing is may edad. Kung ang edad mo ay katulad ko, talagang sexually active kapag ganito yung mga edad, 21 to 25, sabihin na lang natin hanggang 30. Pero kung ikaw ay 35 years old, pataas, bababa yung yung hormones mo, if I'm not mistaken, na ikaw ay magiging sexually active. Kasi unang-una, madami ka ng ginagawa sa buhay, lalo pat kung meron ka nang anak. Diba, bababa yung pagiging active mo dito sa paglabing-labing. Kaso guys, tingnan nyo, ang kulay ng buhay ng Gaga. Nakikita niyan? HIV testing referral and result TS form. Taong 2009. Pasensya na baliktad. January, February, March, April, May, June, July, August. August 10, 2009. Nakikita niyo, no? 8, 10, 2009. Ayun nakalagay dyan. Basahin ko sa inyo, Area, HIV monitor, designee, Claire Eden, Sigurado, Woodruff. Tama, sigurado. Kasi nagmamatch, guys. Kasi yung nandito din sa autopsy, nasa na yung autopsy? Kasi hindi ko pwedeng i-reveal yung autopsy lahat-lahat. Nagmamatch dito sa pending by. O, Claire Eden, Sigurado, Woodruff. Nagmamatch dito sa nagmamatch dito sa autopsy report ng kanyang asawa, yung kanyang
buong pangalan. And then dito sa kanyang HIV testing referral results form, nakalagay dito, Claire Eden Sigurado Woodruff. May case number din, guys, case ID. Diyos ko po. Jack, nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Guys, positive, oh. Kita niyan? Positive. Kita niyan? Positibo ang gaga. Ilang lalaki yung dumaan sa kipay mo? Ilang lalaki ang sumundot sa kipay mo? Diyos ko po. Sa edad mong mantakin mo, guys, matanda na siya. Nagpositibo pa. Ang kulay naman ng netong babaeng to. Tapos grabe ka kung mag-akusa na itong si President Marcos merong kabit. Merong anak sa labas. Inakusahan mo si Jinggoy na merong kalaguyong lalaki. Tapos mas malala ka, ikaw nga, nagpositibo ka dito sa HIV. Hindi ka ba nahiya nun? I think sinusuka ka na ng mga anak mo kasi guys, meron din akong picture nung kabataan niya na nagtatrabaho nga, itong si Claire Eden Contreras sa pagiging Pokers. Taong 1990s. Siguro matagal na talaga tong tsumutsurba ng iba't ibang klaseng hotdog. Tingnan nyo, yan o. Yan, 1990s yan. 1990 sa Cubao. Kita nyo no, yung mga suot na yan. Grabe, alam nyo yung taong 1990, kapag ganito yung suot mo, may trabaho ka talaga. Eh, yung typical na suot nung 1990, ganito. 'Di ba? Eh kung wala ka namang trabaho, nagpo-pokers ka, hindi ganito yung susuotin mo. Kasi balot na balot pa yung mga tao nun. Yan o, inedit niya pa. Love. Diyos ko po. Meron pa guys. Ano to? Paliwanag mo to. Yan. Yan. Nagtatrabaho siya oh. Tingnan nyo. Mukha niya oh. Yan si Maharlika nung bata siya. Ang kulay naman ng love life ng ano na to, ng hayop na to, ang kulay ng ano mo. Ano ko ba to? Methamphetamine. Ang ina ka, inaakusahan mo ang ating presidente na may pulboronic video, inaakusahan mo ang ating presidente na gumagamit ng pinagbabawal na droga, tapos ikaw positibo ka sa methamphetamine? Methamphetamine? Anong ka? Upang ina ka. Diyos ko po. Bukod sa pagiging puta-puta ka, di ba? Ikaw din pala ay positibo sa illegal na droga? Oh my God, Maharlika. Nasaan yung konting kahiyan mo? Lahat ng inaakusahan mo ang presidente na sumisinghot ng white powdery substance. Inakusahan mo ang presidente na may kabet. Inakusahan mo si Jinggoy na may kalaguyo. Inakusahan mo, ang dami mong accusation. Tapos ikaw malala, tinegi mo yung asawa mo sa pamamagitan ng ng mga gamot na hindi ko kung basic na gamot yun na walang nararamdaman, basta diretso ka na lang libingan. Nilason mo. Tapos ngayon malalaman ko positibo ka, tapos sabay-sabay din natin nalaman na nag-positive din siya sa putang inang ano na yan. Kasi nga itong Sita Makahabayan, ang hilig talaga mang-akusa, pero gawain niya para makahabayan. Yung mga inaakusa niya doon sa ibang tao, ginawa niya pala niya makahabayan. Kaya siguro marami siyang mga nalalaman po ng mga wordings na hindi natin alam makahabayan. Yung mga, for example, yung gorgor, yung mga jutan janames, yung ganoon po ng mga word. Kasi nga, doon siya kasi nanggaling makahabayan, doon po sa bar. O baka doon niya nalaman po na pag-aralan, o doon po niya nalaman na adapt niya yung mga pong ginagamit doon ng mga lingwahe, ng mga baliktad po ng mga lingwahe, kaya ginamit niya sa kanyang pag-vlog makahabayan. Pero yung pangakusan niya kay PBBM, pangakusan niya sa ibang mga mabatas natin na merong kalaguyo, merong anak dito sa ibang babae, gumagamit daw si PBBM ng mga pinagbabawal na gamot, ginawa niya pala makahabayan, di umano. Base po doon sa dokumentong hawak po ni Mima Makahabayan.
'Di ba? Itong si Hitad talaga, ang dami palang kinain ng mga hotdogs. Daming dumaan sa kanyang kipay ng mga hotdogs. Baka hindi na mabilang eh. Pero yung makaabayan, meron pa kong ilabas sa inyo na report na kung saan very alarming na sa Pilipinas kasi nga dumadami na yung merong case po ng HIV makakabayan. Yes, as in nakita ko kahapon meron pong report from the mainstream media na base rin po dito sa babasahin natin po na report makakabayan, 55 new cases. Ang ibig sabihin po ng 55 new cases, ganun po kadami sa isang araw makakabayan na merong report po na positibo po sa HIV. Na parang naging average niya per day na ganun po na cases lahat makakabayan, di ba? So sounds alarming talaga sa Pilipinas. Marami na palang ganyan makakabayan. So dapat bantay-bantay tayo. Doon po sa mga kabataan, doon po sa mga medyo mapusok pa na mga tao makakabayan, hilig talaga sa mga ganun-ganon. Saka wala namang problema, mahilig ka sa ganun. Pero hindi lang po yung ilang po ng mga partner makakabayan. Diyan kasi nakuha kapag iba-iba na yung mga partners na ginaganon-ganon natin. Yan ang problema. Pero dito po kay Hitad, nakita natin dito na gawain pala ni Hitad. Hitad, ano na? Nakakaya naman. So yun ang makakabayan ko. Before tayo pumunta doon sa mga ibang topics na mga mainit pa rin po, isa naman natin. Nandyan po kasama natin si Ma'am Angelita Holsinger. Nandiyan po si Merjen Tan, hi to 3004 Lily from Spain. Nandiyan po si Verna Viru, Maria Cristina Manimbao, Trexie Velia. Kasama rin po natin si Annette Alegre D, Maritel T, Rales Carlinga, Noel Narcida. Nandiyan po si Desi Villaros from Orlando, Florida. Hi to Salvacion Ombion. Isyado na po natin si Jun Kuan, Karina James, Sarah Brightman Vlog. Nandiyan po si Daldet Pasamonte, and hi to Tinkerbell. Okay, so makakabahan ko, dito muna tayo po sa good news na kung saan ipakita ko muna sa inyo yung balita, update po natin gobyerno at kay PBBM. So si PBBM makakabayan, namigay po siya ng tulong doon po sa makababayan natin po sa Tawi-Tawi at saka ang bagong Pilipinas Service of Fair, dinala rin po ni SMR doon rin po sa Tawi-Tawi makakabayan. For more details, let's watch this. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakarating ang tulong ng pamahalaan sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng bansa. Unang namahagi ng tulong ang Pangulo sa Tawi-Tawi at Basilan para sa mga magsasaka, mangingisda at kani-kanilang pamilya para mapagaan ang epekto sa kanila ng El Nino. At bukod sa ayuda, inilatag rin ng Pangulo ang mga proyekto ng pamahalaan na makatutulong sa pag-unlad ng Tawi-Tawi at Basilan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng pamahalaan sa mga komunidad para matiyak na maihahatid ang mga iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisda sa Tawi-Tawi at Basilan. Laking pasasalamat ng mga ito sa kanilang natanggap na tulong. We thank you, President Marcos, for giving us your precious time and for personally bringing and introducing the bagong Pilipinas to us. Malaking bagay po dala ng inyong tulong, pero mas mahalaga po ang oras binigay ninyo sa Tawi-Tawian. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong pagbisita. Even though Tawi-Tawi is the southernmost province in the Philippines, you took your time and effort to come to us and bring us a good news. Malaki pong pasasalamat ko po sa programang ito. Nakasali po kami dito dahil malaking tulong po siya sa amin bilang vendors po dito sa amin. Maraming pong salamat sa Pangulong Marcos po. Nakatanggap ng tig 10 milyong pisong halaga ng tseke sina Tawi-Tawi Governor Ismael Sali at Basilan Governor Hajiman Saliman Hataman, habang tig 10,000 piso naman ang natanggap ng mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin niya na sinisikap ng pamahalaan na patuloy na umagapay at tumulong sa mga lugar na apektado ng El Nino phenomenon. Nais kong ipaalam sa inyo na nagsisikap ang inyong pamahalaan upang mabawasan ang tindi ng epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado, sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan.
lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi-Tawi. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang sipag at tiyaga ng mga magsasaka na frontliners para masiguro ang food security sa bansa. Saksi ako sa sipag at galing ninyo. Kaya asahan ninyong patuloy kaming magsisikap upang magbigay sa inyo ang nararapat na serbisyo at alaga upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr., hindi lang sa agrikultura tutok ang pamahalaan. Sa halip, tinutugunan din nito ang pagpapanatili ng kapayapaan sa Tawi-Tawi at Basilan. Katunayan, sinabi ng Pangulo na tuloy ang pagsasagawa ng proyekto rito para maisulong ang kaunlaran, gaya ng Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project na nauna ng pinasinayaan noong nakaraang taon. Sa proyektong ito, 3 tulay ang gagawin natin dito sa Tawi-Tawi na siyang tutulong. Ito ay makakatulong sa inyong mga pangangailangan sa transportasyon at pagpaganda ng inyong hanapbuhay, pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan dito sa inyong lugar. Umarangkada rin sa lugar ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair na isang one-stop shop para mailapit ang mga government service sa mga komunidad. Aabot sa 700 milyong pisong halaga ng ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan ang inihandog sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Tawi-Tawi. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente at maging ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Bella Laswaras. Pilit lang pinagkakasya ni Mang Cesar sa kanyang pamilya ang kanyang kita bilang mangingisda. 7 kasi ang kanyang anak at marami pa siyang ibang gastusin. Kaya naman, laking pasasalamat niya nang isa siya sa mapili bilang benepisyaryo sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito sa Tawi-Tawi. Nakatanggap siya ng 10,000 pisong ayuda. Salamat. Maraming salamat, Ma'am, Sir. Ano pong paggagamitan niyo ng pera? Napagbili ng mga gastos sa mga bigas, mga pagkain, ano naman. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng BPSF Caravan sa probinsya kasama ang iba pang local at national government officials. Ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay isang one-stop shop caravan, hatid ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan para mas mailapit sa ating mga kababayan. Ito ang unang pagkakataon na nakarating ang BPSF Caravan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Almost 100 members of the 19th Congress ay present. Miski naka-adjourn tayo ng CNDA para makita natin ang magandang implementasyon ng itong programa ng lahat ng departamento at ahensya. Kaya naging saksi po kami dito sa magandang sinasabing implementasyon. Sa kabuuan, aabot sa 700 milyong pisong halaga ng tulong at programa ang naihandog sa BPSF para sa nasa 135,000 beneficiaries. Bukod sa BPSF, inulunsad din sa probinsya ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD program. Hatid ang libo-libong kilo ng bigas. Kaya naman, ang lokal na pamahalaan, abot-abot ang pasalamat sa administrasyon. Kiniklaim na po natin ang tagumpay ng 2 araw na caravan na ito. Tunay nga, kapag maganda ang hangarin at pagkakaisa, tayo ay pagpapalain. Sa ngalan ng lahat ng benepisyaryo na narito at ng iba pang nasa island municipalities, nahatiran din ng mga programa at serbisyo, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa paglaan ninyo ng pondo, oras at puso upang mapasaya ang aming mga kapatid na taga-Tawi-Tawi. Tagumpay ng ating lahi, tagumpay ng ating lidi, at ang pag-ibig at hinahanap. Ako'y tagumpay natin lahat. Saan mang sulok ng Pilipinas pagtitiyak ng administrasyon, sisikapin nilang dayuhin para sa mas magandang buhay ng ating mga kababayan. Okay, so maisumbong ko sa inyo mga kabayan. Nakita ko po yung interview po ni Malu Tequia doon po sa SMNI. Napag-usapan nila ito pong pamibigay po ni PBM. Tapos po sa mga ayuda, doon po sa mga land titles, mga machineries o yung mga cash assistance po doon sa mga kababayan natin po ng mga nangangailangan mga kababayan. Tapos po mga farmers, mga fishermen, or doon po, tapos po dyan po sa Tawi-Tawi yung ipinakita ko na video mga kababayan. Ang sabi po ni Tequia, abay nanira mga kabayan, gunggong talaga eh. At halatang halata natin na insecure sila. Insecure, very insecure talaga.
Sabi niya, ang programa daw ng Marcos admin, ang programa daw, proyekto daw ni PBM, puro daw paayuda mga kababayan. Puro daw paayuda? Wala daw ginawa si PBM ang Marcos admin. Bakit daw puro ayuda? Nagtataka daw sila. Bakit daw puro ayuda ang ginagawa daw ni PBM? Wala bang iba? Gonggong talaga to. Ano niyo po, yung mga kita natin po na ayuda, yung mga land titles, mga tulong yan ng gobyerno natin, na galing po sa ating gobyerno para po doon sa mga kababayan po ng mga farmers, fishermen, yan po ay malaking tulong sa mga kababayan. Diyan pa lang po sa land titles, kasi alam niyo po, hindi yan ginawa ng Duterte administration mga kababayan. Correct ba, I'm wrong? Diba? Kaya nga sila napaka-insecure kasi nga nakita nila na doon po sa kanilang poon, sa ilang poon, hindi kasi ang ginawa po sa kanyang panahon po ni Digong makabayan. Kaya yung mga hindi ginawa po ni Digong at pinabayaan lang po niya, for example, pinabayaan niya yung mga farmers, mga fishermen, hinayaan na lang, di ba? Pinabayaan ho yan ni Digong. Pero ito po ay kinurik po ni PBM. Kasi kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan po na mga nanganan ng tulong, mga fishermen or yung mga magsasaka natin. Yan kasi ay pinabayaan po ni Digong kaya tinulungan ngayon ni PBM. Kaya nga nagpasalamat ngayon mga kababayan, yung mga nabigyan po ng tulong ni PBM, nagpasalamat sila. Kasi ito po ay hindi nangyari sa panahon po ni Digong. Bakit? Kurap kasi. Kurap kasi mga kababayan, puro lang pambulsa-bulsa. 'Di ba? Puro lang bulsa. Wala nang nabigay po na karampatang tulong at insakto na tulong doon po sa mga kababayan natin po nangangailangan po ng tulong mga kababayan, di ba? Puro lang pagmumura, puro lang pang photo ops, at puro lang dito panggigipit mga kababayan. So yan po ang gawain po ni Digong. Pero ang mga hindi po nagawa ni Digong, ang kanyang failures, kinurik yan sa panahon po ng Marcos admin mga kababayan, di ba? Kaya sila insecure kasi nga nauupawan na, nalampasan na ni PBM yung mga ginagawa po ni Digong mga kababayan, nalampasan na talaga, natabunan na po. Natabunan si Digong ni PBM. Kaya puro sila banat ngayon, puro sila paninira kay PBM kasi nga naapakan na ni PBM yung si Digong. Napahiyas na mga kababayan. Puro napayuda. Pero at least isa po sa nabigay po na ayuda, yung budget po, galing po yan sa mga investment na nakuha po ni PBM doon po sa ibang mga, doon po sa galing po sa kanyang work visit sa ibang lugar mga kababayan. Ang budget na yan, isa na po yung kinuha po doon sa mga investments, di ba? Tapos ganun sabihin na, puro na mga paayuda. Hindi mo na alam, marami na nagawa po na proyekto si PBM. Aside from paayuda. Okay, so mga kababayan ko, meron po nag-forward sa atin na isang video na kung saan para sa akin napaka na makabayan, parang very alarming na. Bakit? Kasi dito natin makikita yung ginagamit po na AI makabayan. Yung AI, voice AI recording, talagang magaya nila yung boses po ni Irap, magaya lang boses po ni Leni Robredo, magaya po lang yung boses po ni PBM, at saka talagang ginamit dito sa isa pong channel makabayan, which is napaka-alarming talaga, no? Kasi kapag meron pong gagawa pong nakabulastugan, ito po ang kailangang gagawin makabayan. Ito hindi ito paninira, pero isa po sa example. Pero napansin ko makabayan, doon na po sa part po kay PBM na parang call center daw, meron daw mga pasaring po, I think, and I'm very sure, ang gumawa nito, isa pong DDS makabayan, isa pong anti-Marcos. Bakit kanya nasabi? Ipapakita muna natin. For more details, let's watch this. Thank you for calling Malacanang Tech Support. This is Irap. How can I help you? Oh, hello, Irap. Was it? I have a problem with my computer. Can you help me? No problem, sir. What is your name and telephone number for me to check? My name is John Franco, 22 Dune Street, PA. Oh God, my computer cannot turn on. Oh no, pare, that is bad. Did you check, boss, if the power plug is on the computer? Oh, on the computer. I mean, it's connected to the back of the computer and onto the wall socket. Okay, wait, Oh, I can see clearly now the rain has gone. Do you see any blinking light? Let me see. Yes, I do. It's a blinking red. Oh, red. That looks like it's not good. Do you mind if I hold you for 2 to 3 minutes? Hold me. Oh, you mean to say, put me on hold, sure. Sure, I will hold. Yeah, okay, sir. I'm very happy for you. How will I address you? You can call me John. Oh, no, I'm meaning that. Where do we send the computer? Gosh, send it to my brother's address since I will be gone on holiday next month. Oh, happy holidays, sir. What's your brother's address? It's 23 Oak Street, Arlington, TX. TX also, sir. I mean, Texas, okay.
Yes po. Okay, let me generate your reference number. Before that, can I verify your birthday? My birthday is May 4th, 1987. Oh, today is May 4th, sir. Then that means it's your birthday today. Happy birthday. I am not happy. Okay, birthday lang to you then. Gosh, I'm getting angry, but I thank you for the help. No problemo. Okay, I have your reference number ready. Okay, shoot me the reference number. Oh, sir, I don't have a gun. Can I give it to you na lang? Oh, my lord, yeah, just give it to me. Sigh. Okay, here goes. It's B for Bravo, S for Escalator, G for Jesus, Y as in for Wyoming, 2040. Did you get that? What? Do you mean E for escalator or S like snake? God, please just email it to me on the current email listed on there. Oh, okay, sir. I will send it to johnfranco@hotmail.com. Do you want any attachments with your email? Wait, what? What are you attaching? Please just send the reference number there, okay? No attachments. Because it might go to spam. Wow, spam. I like spam. I asked Jingoy, my son, when he goes to the grocery to get me some. Okay, then, Mr. Franco, is there anything else I can help you with? Gosh, thanks for the help, E-Rap. Hope I get my computer soon. I will pray for your computer and the speedy delivery. And have a birthday to you also. Bye-bye. Thank you for calling Malacanang Billing Department. How can I assist you today? For today, I will assist. Oh, billing. I have a problem with my phone data bill is too big. This cannot be right. Can you help me? Sure, sir. Would not be a problem. Problem we can solve. Okay, can I please have your name and address? My name is Marvin Ayala, 212 Oak Street, Maryland, USA. Thank you, Marvin. For thanks I will give. Give me a minute to bring up your account. Okay, Lenny, please, this bill is absurd. Okay, Sir Marvin, I see here you used 30 gigs worth of browsing various websites. And those websites you browsed had a lot of video content. You know, when I was vice president before, my staff used to do the same, but I diligently and patiently told them to not do it. For the betterment of the country and my office, this was my mandate as a government official. Lenny, was it? I don't really care, ma'am. Why do you talk that way? Which sites in particular did you see on my record I used? I see here that most of the data went to a site called Barely Legal. Wow, is that a great site for legal advice? I should visit it sometime. No, it's all right. Hey. Don't visit the site. Okay, I'll just pay my bill then. Okay, sir. Thank you for this call. And during this call, I thank you. Hello, thank you for calling COMELEC. This is Ronald Bato de la Rosa from Davao. You may call me Bato. How can I help you today? Hello, Garci. Kamusta? Hello, Miss Gloria. Ikaw po ba ito? Ay, sorry, wrong number pala, bay. Hello, thank you for calling Malacanang Tech Support. This is Bongbong speaking. How can I assist you today? Hello. Oh, God, another Filipino. I am very frustrated. Can I speak to your supervisor? I don't think that is possible, sir, for I hold the highest position in the land. Maybe I can assist you. Don't worry, I am very capable in the areas of tech support. Okay, fine. My name is Manuel Gapuz and my laptop cannot turn on. I called before I got a guy named Arap, and he could not help me. Don't worry, we will work together in Unitim. Yes, that was my moniker when I ran for president and won. It won't turn on. I've tried everything. Sir, did you try asking it nicely? Sometimes laptops just need a little TLC like a spoiled rich kid. Are you kidding me? This isn't the time for jokes. No worries, sir. Let's be serious now. Have you plugged it in? Sometimes it's just like my dad's political career. It needs a little people power. Charm. Of course I did. I'm not an idiot. Of course not, sir. Just checking. Sometimes we forget the basics. Like forgetting to bring pasalubong for the relatives. Oh, I mean gifts for our relatives back home. Fine. What else? Let's do a power reset. Sometimes we need to let things die down and run again like my political career. Press and hold the power button for 10 seconds. Count with me, sir. Ready? All right, fine. 1, 2, 3. That's good. 4, 5 like votes. 5, 6 like a countdown to the new year. 7, 8, 9, 10. Now try turning it on again. Wait, it's working. It's turning on. There we go, sir. Sometimes all it needs is a little reset like a Filipino after a fiesta. Wow, thanks.
I didn't expect that to work. Anything for our American friends, sir, but next time, try not to get too stressed, okay? Your hair might fall off like my teammate Agent Bato de la Rosa. All right, thanks again. You're welcome, sir, and remember, if you have any more issues, just call. Bongbong Marcos always at your service. Goodbye, another satisfied customer, parang panalo ulit sa election. Diba? So yan po makakabay, no? Yan po yung tinatawag na, na AI voice cloning yata ang tawag niyan, voice cloning. So yan po yung delikado talaga. Yan po mga ginagamit nila dito po sa mga pang-auto makabayan. Pero napansin ko sa boses po doon ni PBM, ang kanyang accent, parang accent siya sa mga Indiano makabayan. Pansin ba natin, parang Indiano yung accent eh. Pero yun, yung tono po ng kanyang boses or yung quality ng kanyang boses, parang si PBM kasi ginagamitan po ng AI. Pero yung kuhang-kuha talaga makabayan, if I have to pick one, yung kuhang-kuha doon, yung boses po ni Atty. Leni Robredo. Correct me if I'm wrong, di ba? Parang yung boses po ni Leni Robredo, the way siya magsalita doon, yun po ang kuhang-kuha talaga. Pero kay BBM, medyo ang baba makabayan. Pero yun po, ito po talaga napaka-alarming. Kasi gagamitin ito na makabayan sa mga paninira kasi, okay? So, thank you so much nga pala sa na-forward sa atin po ng video na to. Anyways, makabayan ko, i-share mo natin, nandyan po kasama natin si user na name from Laguna, nandyan po si Hey Daras, Liani Reid, Infinite Streams TV, Lucana Nerpio. Kasama rin po natin si Jemson, Jeriel, and Jem of Cebu City, from Rodolfo Randarabor of Tansa Cavite. Isa rin po natin si Jelen Quezon. Kasama natin si Benji Somaylor from Molino City of Bacoor, Cavite. Hi to Rosalinda Ilopre from Tondo, and hi to Elvira Mansir. Okay, so makaaban ko, ipapakita ko sa inyo yung vlog po na ni Atty. Claire. Kasi 'di ba ito po kasi issue po doon kay Mayor Alice Go doon po sa Senado na kung saan 'di ba nandun po si Senator Raffy Tulfo makabayan. At saka hinamon po ni Senator Tulfo, ni Raffy Tulfo, ito pong si Mayor Alice Go na magkaroon dito ng lie detector test makabayan. So ngayon, ito po yung nakita po at narinig po ni Atty. Claire makabayan. Well, meron siyang comment. For more details, let's watch this. So, ngayon, ang nangyari, partner, nag-judge agad si Senator Raffy Tulfo na parang tell it to the Marines, hindi ka panipaniwala, parang give me a break, parang mga ganon, di ba? Yung mga, minsan for me parang unnecessary na words. Comment. Diba? Okay. Mga comments na pwede mo naman diretsuhin agad. Kasi pag medyo ganon, partner, sa akin, medyo nakaka-degrade din doon sa mga resource persons mo. Kahit sabihin mo na nagsisinungaling yan, dapat may paggalang ka pa rin. Diba? So anyway, yan ang lumabas. Sige na, nandun naman. That's the type of Raffy naman, Senator Raffy, diba? So, kaya sabi nga natin, tanggapin na natin yun siya diba? Normal sa kanya yan, partner. Kahit yata dito sa region natin, no? Ganon siya. Normal sa kanya yung medyo mainit. Mainit. Pag mainit ang issue, mainit din siya. Oo. Okay? So, ito yung sa akin, mga kayubi. Diba? Hinamon niya kasi ng lie detector test. Pero, di ba, Atty. Claire, naipaliwanag mo na yan sa atin sa usapang batas dito sa DZXL na hindi ganoon ka... tama ba aking reliable o ang lie detector test? Hindi ba, Atty. Claire? Oo, partner. Kasi nga, may mga findings na hindi siya ganoon ka-accurate. Di ba? Ayun, ka-accurate. Kasi depende yan sa taong itetest mo. Kaya nga hindi dyan nagre-rely yung court natin. Sa lie detector kasi test. Parang hindi natin, hindi pwedeng i-guilty mo yung tao. Sige, death penalty ka. Dahil because of the lie detector test. Correct. So, hindi doon nagre-rely ang court. Although, sinabi naman si Senator Raffy Tulfo na hindi siya admissible in court. So, what's the point? Para Diba? sa ilalim sa what's the point? Alam ko naman, wala namang business si Senator Raffy Tulfo na pagkuha niya yung sa lie detector test, diba? Parang hindi naman niya business yan. So anyway, yun nga parang lagi na po promote yung lie detector test dyan pa mismo sa Senado. When in fact, diba, sabi nga natin, kung ikaw man ay akusado na, diba? O kung ikaw man ay suspect na, igagalang mo talaga yung right against self
incrimination. Okay. So sabi nga nila, itong lie detector test, hindi ko masasabing ganun ka-accurate. Accurate, yes. Kasi, kung ikaw ay sanay magsinungaling, wala kang pakialam sa nervyos mo. Kasi alam mo yung tao kapag nagsisinungaling na iiba-iba yung salita sa mata, ninenervyos, nagkakaiba-iba ng mga minsan yung mga nasasabi, Attorney Claire, hindi consistent, di ba? Yes. Pero pag sanay ka na, yun sabi mo nga, wala ng nervyos. Oo, sanay. Ito pa, di ba? Ito pa. Kung, di ba? Sabi nga nila, pinagbibintangan nila, although dinideny ni Mayor, pinagbibintangan siyang spy. Kasi nagkwento si Senator Riza na marami na naggaganyan sa ibang bansa. Binanggit niya yung Australia, partner, na parang may mga nagpanggap na parang Australia, may birth certificate, may late. Pero kasi partner, kung Chinese ka, may halatang-halata pag sa Australia ka. Pero parang ganun di ba? Sa atin kasi mukhang hindi pa ma-obvious. Dahil ang daming mukhang Chinese sa atin. At may mga Filipino-Chinese. Correct. Di ba? Sa atin. So, hindi masyadong halata. Natin. Unless na may magsusumbong. Partner, kasi itong kay Mayor Go naman, hindi naman to lantad agad Kasi maliit na bayan yung Bamban, Tarlac. Ang nangyari lang siguro, binigay na talaga ng nasa taas kung anong dapat mangyari, partner. May nakatakas lang kasi na Vietnamese. From the said Pogo Hub. At from then, doon siya na-discover. Na merong Kung hindi pa yun nakatakas, hindi natin malalaman. Hindi rin daw malalaman ni Mayor. Samantalang siya ang mayor doon. Hindi ba katakataka na wala siyang kaalam-alam ni ang lalaki na pala ng mga improvement sa loob. Syempre, pag gagawa ka ng improvement, alam mo yun kasi dadaan yun sa building permit. Lahat sa mayor's building office. Permit. Diba? Yung safety, yung sanitary permit. Lahat dadaan sa mayor's office. Diba? Occupation, permit to occupy. At ganun ba kalaki ang banban para hindi, diba, Attorney Claire, napaka-ano lang naman na bayan o lugar niya sa Tarlac. Tarlac. Lupa niya yung tinayuan mo. Diba? Nako, So yun, partner. Ang sa atin lang, partner, sabi nga nila, hindi to 100% accurate ang lie detector test. So, ano ang point? Ang nakakatakot dito, partner, paano nga kung spy at sanay? Ano natin? Diba? Pag sanay ka, diba? Ito sa mga movies generalize natin sa movies. Sa pelikula. Pagka sinanay ka na spy, diba? Talagang poker face ka dapat, di ka nahalata. Wala, talagang disimulado, hindi halata. Aral ka. Kung totoo ito na spy, although di natin siya pinagbibintangan, kung lang sanay yun. Okay? So, kung sanay ito, halimbawa lang kung nag-positive, kung nag-negative, yung lie detector test at sinabing hindi siya nagsisinungaling. Okay. Ano ngayon ang effect doon sa sinasagawang pag-iimbestiga? Madidiskaril siya. Diba? Para mababaliwala na yung ibang mga dokumentong na-discover kasi lumalabas, kahit paulit-ulit siya at mukha na siyang robot sa pagsasalita, lumalabas, she's telling the truth. Yun. Ngayon, ang dyan, Attorney Claire, magkakaroon ng diskusyon. Yes. Magiging questionable patuloy ngayon sa isip ng tao. Baka naman totoong Filipino. Paano yung mga dokumento ni Senator Riza? Kaya nga, magbabanggaan ngayon. Yun. Diba? Magbabanggaan tuloy. Why not just stick to the documents? Sabi nga ni Senator Sherwin, madali kasing magsalita. Pero kung hindi yan mababangga sa dokumento, wala rin niya mga sinasabi mo. Kasi dokumento pa rin talaga, Attorney Claire. Okay, so kung marami ng dokumento para masabi kung nagsisinungaling talaga si Mayor Go, bakit niyo pa kakailanganin
ang lie detector test. Yun. Wag lang itong ihamon. Kasi baka magkaroon ng ibang result. Mas magumulo yung ginagawang pag-iimbestiga. Kasi syempre partner, maraming sabi, we have to fight for mayor. She's telling the truth. Pasado siya sa lie detector test. May mga ganyan baka mangyari yung gano'n. Kaya yun na iniiwasan. Bakit hindi na lang sa dokumento tumingin? Kasi hindi naman siya ma-explain ni Mayor Go. Oo Diba? Yung kanyang mga paliwanag Laging may iwas. Saka at that time, nag-judge naman na si Senator Raffy Tulfo. Sinabi naman niya nagsisinungaling yung si Mayor. Diba? Bakit pakakailanganin ulit ng lie detector test kung meron na siyang pagpapasya? Ibig mo sabihin, yung pagpapasya mo na nagsisinungaling siya, lalabas pang hindi totoo kapag ka nag-negative yan sa lie detector test. O di, leave it as it is, di ba, partner? Yun lang. Di, hinusgahan mo na nagsisinungaling, di, hanggang doon na lang, total nandiyan naman yung mga dokumento. At hayaan na lang umusad, no, yung ginagawang Senate hearing dito. Yes. Kasi partner, sabi nga natin, ito yung na-take up na nga natin, mahirap kasi talaga itong paghahamon palagi ng lie detector test. Diba? Kung hindi naman nga siya kinakailangan at hindi siya tinatanggap ng korte, para saan? And at the same time, pag pinakita mo na nagsisinungaling sila sa lie detector test, sa sobrang kaba, partner, nasa Senado ka ibig sabihin nun, dapat hulihin na sila. Kasi guilty na sila. Yun ang doon, Attorney Claire. Diba? Nakakaano kasi siya, nakakadiskaril ng pag-iisip nung it's either nung panagbibintangan, iba nung inaakusahan. Siyempre pagka hindi mo alam yung effect, first time mo. Diba? Kahit naman sa lahat, kahit nga, partner, yung ibang first time sumakay ng eroplano, nanginginig. Yung iba. Kabado, Attorney Claire, syempre first time First time makakapasok ng sining madilim. Yan, ako yung nangangapa ka sa dilim. Papasok ka sa horror booth. Inig ka. May mga ganun na hindi mo makokontrol yung feelings na pwedeng maka-apekto dun sa polygraph test. Kaya nga hindi siya kakatanggap-tanggap sa korte. Yun, di ba mga kayubi? So, tingin ko, sana lang, ang wish natin, kaya lang kasi may pinopromote si Senator Raffy Tulfo, lagi nang babanggit na lie detector test sana na lang, iwasan lang to, especially, ito na may request lang, doon sa mga nagiging suspect. Kasi ang lumalabas, laging hahamunin lie detector test, o pag hindi ka nag-lie detector test, parang guilty ka na. Bakit ayaw mong pa-lie detector test? Siguro may kasalanan ka. Kung wala kang kasalanan, magpa-lie detector test ka. Tapos pandating ngayon sa tao na nakikinig, ay guilty yan, ayaw magpa-lie detector test. Di ba hindi maganda? Hindi mo, you cannot please everybody. May mga masasabi. Hindi, ganun din yung katulad ni Senator Raffy na, pag hindi ka nagpa-lie detector test, ibig ba sabihin may kasalanan kayo? Di, pa-lie detector test na kayo kung wala kayong kasalanan. Maano ba namang, kung wala, lalabas naman yan, hindi mo masabi, partner. Pero tayo dito, Attorney Claire, ang basihan talaga natin is birth certificate. Yung kay Mayor Go? Tayo, bilang tayo, Filipino, tayo pinanganak partner. Yun ang pinaka-umpisa ng pagkakaroon mo ng identity. May nagtanong nga na kayubi natin, sino daw nag-alaga sa kanya ng 1 to 5-year-old? Wala siya masabi. Ang sabi niya ganito, mga kayubi, iniwan siya ng tatay niya, dinadalaw daw siya araw-araw. Ito pag tahi-tahi natin, dinadalaw siya araw-araw. So saan ang tatay niya? Kung araw-araw, may ibang bahay ba? Kung may ibang bahay yan, hindi niya sinabi. Okay? Kung iniwan siya, kanino siya iniwan? Sa taga-alaga? Sa yaya, sa caregiver, wala siya masabi. Oo nga, diba? Tapos, nag-schooling siya, hindi siya nag-schooling. Tutor lang. Homeschool, Diba? Ganun ba karamihan ang ugali ng
typical na Chinese. Kasi lumalabas, ang sabi niya kasi nung nakaraan, parang Filipino-Chinese tatay niya. Tapos sa isang dokumento, Chinese. Tapos sa isang dokumento, Filipino, partner. Yun lang nagkakaano eh. Ang dapat pat-check dito ha, mga ka-UB. Unang-una, yung gumawa ng records niya yung accountant. Yun ang ano. Accountant. Unang-una, sabi ko nga, kung ganon kalaki, ang kayaman ang tatay niya, 500,000 binibigay sa kanya eh. 1 million. Saan niya dinadala yung 500,000 at 1 million? May vault ba sa bahay nila? Yun ang talong doon. O malamang sabihin niya may vault. Kasi walang paper trail. Diba? Sigurado yun, Attorney Claire. Siguro nga, nagma-money laundering, ganun nga lang, malalaking vault eh. Para walang paper trail. Okay, so i-shoutout po natin. Nandyan kasama natin si John Wick, mga kabayan. Nandyan po si Ashen, si Monet Borromeo, Evelyn Garcia. Hi to Erickson Tesmo Vlog. Tsaka shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Shoutout daw sa mga membro ng INC. Hi to Othello Lim Dieso. Kasama rin po natin si Apple Nash, Alicia Leak, Giselda Langbat. Nandiyan po si Shimizu LV, Rolando Olay de Sagpawa, Danilo Hidalgo, Rosalie Cartera, Victor Rubin, Gemma Sampilo Camarines, and hi to Junids Jax. Okay, so any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin ho yan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so anyways, yan po ating manakab ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng aming pagpapagal. Naway manatili kaming tapat sa aming mga hanap buhay, sapagkat alam naming galit ka sa madayang timbangan. Huwag mo pong pahintulutan na dahil sa kagipitan, matukso kaming tumaliwas sa iyong kalooban. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.